Hindi natin nakakalain na sa ilalim ng isang abalang lungsod ng Metro Manila ay matatagpuan ang isa sa pinakalumang istruktura na magiging daan sa kasaysayan ng nakaraan. Ito ang El Deposito, isang lumang imbakan ng tubig na halos mas malaki pa sa Philippine Arena. Kaya ngayong araw na ito ay aalamin natin ang kwento ng El Deposito. Ang lungsod ng San Juan ay isa sa mga lungsod ng Kalakhang, Maynila sa Pilipinas. Dating kabilang ito sa lalawigan ng Rizal hanggang opisyal na naging kabilang ito sa Kalakhang, Maynila. Ang lungsod ay ikalawang pinakamaliit sa mga lungsod at bayan sa Kalakhang, Maynila. Mas maliit lamang ang Pateros. Ang opisyal na mahabang pangalan ng San Juan ay lungsod ng San Juan del Monte. Ito ang lugar ng unang labanan sa pagitan ng Katipunan, isang Pilipinong organisasyong revolusyonaryo at ng Kastila. Bago natin ipagpatuloy ang ating vlog, para sa ating mga viewers at mga Kamidurahin TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-notify kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Ito ang tanyag na pinaglabanan shrine dito nga sa San Juan. Bakit ba tinawag na pinaglabanan at ano ang kanilang pinag-awayan noong panahong yun? Matagal ko nang pinag-iisipan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pinaglabanan shrine. At ngayon ko lang napagtanto na ito nga ang kanilang pinaglabanan, isang underground water reservoir. Andito tayo ngayon sa isang syudad sa Metro Manila at sa kabila ng kabisihan ng nasabing lugar, hindi mo aakalain na dito mo matatagpuan ng isang malaking imbakan ng tubig noong panahon ng Kastila. Kaya ngayong araw na ito ay alamin natin ang kwento ng kasaysayan ng El Deposito. So bago nga natin pasukin ng El Deposito ay kailangan muna nating mag-secure ng permit doon sa mga kinaukulan. Ito dahil nga ibablog natin yung lugar. Tara, pasok tayo. Dito natin makikita ang iba't ibang uri ng artifacts koleksyon na nagpapakita ng kasaysayan ng dating water reservoir. Kasama na dito ang pagsalakay ng mga Katipunero sa tinaguriang Battle of San Juan del Monte noong August 30, 1896 na naging hudyat sa paghihimagsik ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Good morning, Mindurahin TV. Nais ko sanang malaman yung kwento ng kasaysayan ng El Deposito. Opo. Bakit ito tinayo? Itinayo po ito para maging imbakan po natin ng tubig kasi dati po ang only source of water po natin ay nanggagaling sa mga aguador, and their source of water was coming from, let's say, lakes, rivers, springs, rain, tsaka dagat. So, naturally, ang instinct po nila ay yung mga water filter. So, ayan pong water filter natin is mixed with sand, coal, and sand as well. So, pagka-filter po nila ng tubig, syempre, it's still not that clean. Ang gagawin po nila dyan, iboboil nila for mosmate because frustrate po ang ating mga Spanish generals na hindi malinis yung tubig. So, Genaro Palacios decided to plan a water system. And he needed funds. Ang ginawa po nila, Francisco Carriedo y Peredo, nag-fund po siya ng 10,000 pesos at ito po yun. So, manggagaling po ang ating tubig sa Marikina, tapos may lalagay po siya dito sa Santolan kung saan mapapump yung tubig papunta sa El Deposito. Imbak po siya dito, tapos the force of gravity, dahil elevated po tayo dahil ang ating San Juan ay isang hill, papunta na po siya dito sa Manila. Pwede na ba nating makita yung sinasabing tunnel sa El Deposito? So mga Kamidurahin TV, pupunta na nga natin yung tunnel kung saan doon natin makikita yung El Deposito. Tara. Gag-guide ka lang pababa. Bless you. Gaano kalalim to? Ano po siya? It's only underground naman, so it's not that deep. Kaya, ito po siya, sir. Ito po siya. So, ito pa lang po ang na-access natin. It is just at least 1/4 of the water system itself.
Ang laki po nito, if we could access it all, is 5 hectares. 5 hectares. Opo, napakalaki niyo po. So ibig sabihin, itong water reservoir na to ay mas malaki pa sa Philippine Arena. Opo. Yung pinagtayo. Kasi Ang laki Philippine po nito. Arena is So, 4 hectares. isipin niyo po yung pinaglabanan shrine natin po. Ang nasa ilalim po nun is yung imbakan ng tubig na. So itong portion na ito pa lang yung pwede natin i-access. Opo. Sige, puntahan niya natin. Ano yung naririnig nating maingay? Ano po, exhaust para sumingaw yung mismong ano po. Kasi wala pong hangin na nakakapasok dito. So, in order to avoid the heat at saka yung maka-suffocate, pinapasingaw po namin yung mismong water reservoir. Kita niyo po padarin na dyan, nilagay po nila yan para ma-block yung mga dumi at saka yung mga outside elements. Bakit para may hagdan dito? Kasi ginamit ito ng mga Hapon, pang-impact ng bala. Ano? Pangalawang diba? Padaigdig. So ayan po, meron din tayong mga carvings na mga Espanyol noong Ano 1911. itong mga marking na to? Opo sir, meron po dyan date, February 1, 1911 po. 1911. So wala pa yung Hapon, ano? Panahon Opo. pa ng Spanish era, no? Opo, 1911 po yan. Ayan po, Miguel, tapos meron ditong Manuel. Tapos ito rin po yung mga nakikita nyo picture kanina. Di ba nakita nyo po yung parang field na may mga exhaust. Yun po yung shrine natin mismo. Gaano karaming tubig yung pwedeng i-imbak dito sa El Deposito? 56,000. Parang may kwarto-kwarto siya. Separate each section po. Kasi each section had different pipes connecting to other sorts of cities. Nung iba na pupunta sa Intramuros, nung iba na pupunta sa Manila. May kanya-kanyang tubo. Opo. Ayon nga sa pagpapaliwanag nitong ating kasama, kung mapapansin ninyo itong division na ito ay may kanya-kanya siyang tubo na naka-assign sa bawat lugar dito nga sa Metro Manila. Thank you. Pag nandito ka sa loob mga Kapiturayan TV, mamamangha ka sa sobrang laki ng El Deposito. Para sa ating mga viewers at mga Kamindurayan TV, ito yung dahilan ng pinaglabanan dito nga sa lugar na ito, ang tinatawag na underground water reservoir na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila noong 1882 na may kapasidad na halos 56,000 cubic meter water na katumbas ng 15 million gallons of water na kayang suplayan ang 300,000 katao dito nga sa buong Metro Manila. Mga Kamindurayon TV, kung pagbabasihan natin ang sukat ng El Deposito ay mas malaking di hamak ito kumpara sa building ng Philippine Arena dahil ang Philippine Arena ay may sukat na 3.6 hektar samantalang ito ay may sukat na mahigit na 5 hektarya. 1896 ang unang labanan dito nga sa Pinaglabanan Shrine. Sinubukang sakupin ng mga Katipunero ang El Deposito pero nabigo sila dahil ang mga Spaniard ay heavily guarded dahil alam nila na ang tubig ay napakahalaga. At noong 1898 ay sinubukan muling sakupin ito ng mga Katipunero at nagtagumpay naman sila. That's the year of Independence Day na take over nila ang lugar at same year dumating naman ang mga Amerikano. Nakita nila na napakahalaga ng tubig kaya sinakop muli ang El Deposito at noong panahon ng pangalawang digmaan muling sinakop ito ng mga Hapon at naging imbakan nila ng bala at baril. Kaya ito ay tinaguriang from water zone to war zone. Taong 2021, panahon ni dating Pangulong Duterte, binuksan muli ito sa publiko para malaman at makita ang halaga ng kwento ng kasaysayan ng El Deposito. Para sa ating mga viewers na gustong makita ang lugar, open ito from Tuesday to Sunday 9 AM to 4 PM ng hapon at ito ay pre-entrance. Bago nga natin tapusin ang ating vlog ay nais ko muna magpasalamat dun sa ating guide kanina na si Mr. Antonio Charles Gabriel. Maraming salamat sa iyo. Ang pagbubukas ng El Deposito naway buksan din natin bilang mga Pilipino ang mga nakaraan para manariwa sa ating puso at isipan ang kwento ng kasaysayan ng Pilipinas. Mindurayon TV. At kung nagustuhan nyo ang ating vlog, paki-like, paki-share,
and pakisubscribe na rin. Maraming salamat.